Hello, welcome back dito sa Pinoy Soldier TV. So, ngayon, meron na naman tayong video yung re-reaction. Ito yung kay Sir Retzel. Ito yung video nila dun sa Vista Bella. And I believe sa Hong Kong to. Well, ano naman siya? Napadaanan ko naman siya ng konti lang. Lagi naman akong ganun. Random ako mamimili. Minsan papasadahan ko ng konti, pero never akong tumapos pagka kumbaga bunot lang ng bunot na ng video. Pakilamero ko talaga. So yan, tingnan natin. Hindi ko alam kung si Sir Retzel ba member pa rin ng Team Kilabot. Sila yung mga yung usual na pinapanood ng mga enthusiast pagdating sa paranormal investigation. So tingnan natin, kasi matagal din siyang nawala pala. Oo. Parang na-busy. So yan, tingnan natin yung bagong ni Sir Retzel, yung video niya. Actually hindi naman siya totally bago, parang ilang araw na rin or a week ata, 1 week na rin ata itong video na to. So tingnan natin. 2 PM pa lang, umalis na kami ng bahay para hindi kami gabihin. Sumakay kami ng ferry dito sa Chung Chau Station sa Central. Matatanaw mo rito ang magagandang view habang nakasakay ka sa ferry. Oo. Ano mag-edit? Pagdating dito sa Chung Chau, medyo kumain muna kami. Eto guys, kakain muna kami. Sarap ng mga Iba-ibang mga klaseng street foods ang mga nandito. Ang Chung Chau Island ay one of the best island dito sa Hong Kong. Babiyahe ka na mula Central hanggang Chung Chau is only 40 minutes. Ito yung ito yung nakakatuwa Alam mo yung gugutumin ka muna bago ka takutin. Diba? Grabe to si Sir Retzel Gugutumin ka muna tapos tatakutin ka. Pagkatapos namin kumain, lumakad na kami. Grabe ang haba ng nilakad namin bago namin narating to. Inaabot na kami ng gabi bago kami makarating dito. Guys, nandito na tayo sa location. Ang layo ng nilakad namin, pero sulit. Nandito na tayo. Grabe dito, sobrang dilim at wala ka talaga makikitang kapitbahay dito. This time nakakita kami ng aso at medyo kinabahan kami lahat. At hindi namin malaman kung anong klaseng aso to. Taan na aso lang yung bro. Baka mangagat yan. At simula pa ako pumasok sa loob. Sabi rito, Ben. So guys, At nagsimula na akong maglibot dito sa lugar. tingnan natin kung may tao sa loob. Bella Vista Villa is a complex of vacation condos on Chung Chau Island, nicknamed the Resort of Charcoal Suicide. A rumor goes that a woman dressed in traditional white Chinese clothing killed her son and then committed suicide in one of the villas in 1989. It's said that wearing this clothing when one dies makes one into a vengeful ghost. So yun ang kwento daw dito, meron dito na ayon sa tradisyon, merong ang una pinatay niya muna yung anak bago siya nag-suicide. Isa dito sa isa sa mga villas dito sa lugar na to. So, bakit may ganun anak papatayin? Okay. Tuloy natin to. Dati may mga natira pang gamit dito. Pero ngayon, halos maubos na. Sobrang nakakatakot guys dito. Sobrang tahimik. Wala kang maririnig talaga. At this time, pumunta na ako sa mga kasama ko. Dito may nagpakita sa amin ni Chris, Ben.
Dito yung pinapakita ko. Dito. Ito. Ay? Pero wala eh. Walang nakasilip eh. Ano, ano? Dito yung pinapakita ko. Dito. Ito. Pero wala eh. Walang nakasilip eh. Galing na, no? Gusto ko makita yun. Paki-comment naman doon sa mga nakapanood ng video na yun ni Sir Edsel. Pa-comment naman yung link. Diba? So, kasi mahirap din kasi maghanap ng ano, ng ganyan, ng mga video. Kung iisa-isahin ko yung videos nila, mahirap din. Walang nakasilip eh. Dito yung may nagpakita sa amin. Ito yung may sumilip. At sa pagkakataong ito, lumabas kami para ikutin pa ang ibang bahay dito. So may aso. Alam mo nga, parang pang... Yun oh. Wala palang pintuan dito eh. Saan din pinasok natin? Dito sa kabila. Tara. Eh, baka yung aso nandyan. Tingnan natin to. Pero hindi tumatahol yung aso eh, no? Tandaan nyo mga ang aso hindi tumatahol, mas delikado yan. Tandaan nyo yan. Kasi yung mga tahol na to, ano yan, wala yan, hindi kaya yan tumatahol kasi takot din sila. Pero yung mga hindi tumatahol, mas nakakatakot yan, baka bigla na lang maagat. Nakalak. Nakalak na dati, nabuksan na natin. Nakalak. Di ba nabuksan pa natin yan? Oo, nakapusok pa natin ito dati. At sinimulan na namin ikutin ang mga bahay-bahay dito sa paligid. At nag-aalala kami baka may mga otoridad na nag-iikot na bibigla kaming sitahin. Kaya walang sisita sa atin dito. Ang gaganda pa ng mga bahay dito pero sayang, wala nang mga nakatira. Tingnan niyo yung mga structure guys. Oh, napakaganda pa. Pero ang creepy. So dahil creepy siya dahil ano, kung creepy siya dahil wala nang ano, tumitira. Diba? Pero nga, maganda pa rin naman nga yung structure. At habang papalapit kami sa bahay na to, parang may naramdaman daw si Ben na sumusunod sa kanya. Bakit? At parang may bigla ako narinig na nagsasalita. Ay, parang may boses. Oh, Parang may boses dito, no? Parang may boses dito. Wala akong narinig mga kap sa boses. Pero, dalawa sila nakarinig. Hindi ko alam no kung meron talaga, to be honest. Kasi meron siyang ano eh, konting background music. Diba? Well, wala namang problema yan. Pero, ayun nga, mahina lang din siguro talaga yung boses. At ito, ang ads na hindi maiwasan. Di ba may pintuan dyan? At pinasok na nga namin ang isa sa mga bahay dito. Ito yung kinakatakot ko na pagbukas mo ng pinto ay parang may biglang bubulaga sa'yo. Mismo. At pagpasok namin, marami pang mga gamit ang nakita namin mga natitira. Tara guys, nakitin natin. Galing Pati ng mga nakita na ganun namin shot. ng taas para makita namin kung ano man ang meron dito. Grabe, sobrang nakakatakot tong bahay na to. Ano yun? Oh, Sobrang daming gamit at mga damit ang mga natitira pa dito. grabe, ang daming damit. Napaka-creepy, bro. Imagine nyo, mga tao yan nakatalok doon. Tingnan natin sa cabinet. Actually guys, hindi lang tong bahay na to ang abandon dito. Buong compound siya na abandon. Hindi namin alam yung story nito bakit inabandon tong lugar na to. Pero tinatawag tong island na to kasi island tong pinuntahan namin. Tinatawag tong Ghost Island. Nakakatakot ang gamit. So kung Ghost Island siya,
hindi lang ito yung ano, yung mga abandoned na bahay dyan, di ba? So magandang ano to, mga puntahan ng mga ghost hunters, no? Dito, kaya kumbaga sagana pala to sa ano, yung mga abandoned location, eh. Tapos Ghost Island pa yung tawag. And which is, siyempre, hindi naman siguro siya papangalanan na Ghost Island kung yung reputation niya eh hindi talaga ano haunted, di ba? Pwede naman nga haunted yung lugar. At creepy na ito. Creepy. Napaka-creepy niya. Grabe. Yung salamin. Yung natutulog dito. Tao po. Hindi lang. At may napansin kami nakasulat sa salamin pero hindi namin alam kung anong ibig sabihin. Nakasulat. Ano? At meron kaming narinig na boses sa labas at ang akala namin ay isa sa mga caretaker dito. Hindi kami nagpatinag sa aming mga narinig. Ganun pa man, pinagpatuloy pa rin namin ang aming pag-explore. Naghanap pa kami ng mga pinto na pwedeng pasukin dito sa villa. Pero ang isang to, mukhang sarado na. Pero ganun pa man, nakita pa rin kami ng isang pintong Ang tapang nila, no? Para puntahan yung mga ganyan. Kasi yun nga, kagaya na mention kanina, no? Possible na merong otoridad na nag-iikot para mag-check dyan. Anong mangyayari kung halimbawa mahuli kayo? Diba, ano ba yan? May ano pa rin? Kumbaga, meron ba silang ano dyan? Mga kaso ng trespassing din. Diba? Lalo na kung ganitong abandoned na naman yung lugar. May kaso pa rin kaya yan? nakabukas. Ay, bukas brad oh. At dahan-dahan akong pumasok at baka may mga squatter sa loob pagbukas ko ng pinto. So, dahan-dahan lang. Uy, Sobrang nakakatakot dito sa loob at ang dami pang mga appliances sa mga natitira. daming gamit. Daming refrigerator. Grabe. Ito talaga yung ayaw ko, yung magbubukas ng pinto at parang may biglang bubulaga sa'yo. Yun na. Wala. Bigla kami may narinig na sigaw, ang akala ko yung caretaker. Safe. Uy, Bigla kami nagkatinginan ni Krisa at agad namin binabase men dahil nag-alala kami sa kanya. Nangyari sa'yo, Ben? Nangyari sa'yo? Nasigaw ka? Nasigaw ka? Sino yung nasigaw, Brad? uy. Ito yun. Diba? At pinagpatuloy namin ang aming paglilibot. May sumigaw. Yung may kanulong tumutunog dito. Dito may kumakanta dyan, saka dito. Well, baka naman nga mayroong ibang tao dyan. Hindi nyo alam. Kanina pa kayo nakakarinig ng boses, sabi nyo, di ba? Baka naman meron talagang tao sa ibang lugar dyan. And technically, yan eh. Sabi nyo nga, island dyan. Imposible naman na kayo lang ang pumunta dyan. Meron din siguro na hindi nyo alam, di ba? Ewan ko lang din. At
At may napansin si Ben sa taas ng bintana na kanina'y nakasara, ngayon ay nakabukas na. Uy, gago, nakasara. Kuya, nakasara kanina yan. Tangina, sinisilip-silip ko yan. Teka mga, nakabukas na yung kortina, Brad. At bigla akong nakaramdam ng kaba sa mga sinabi ni Ben na baka may mga squatter dito sa loob ng bahay. Medyo Pwede. kinakabahan ako mga brad. Brad, ilawan mo nga lang. Nakasara kanina yun. I promise. Hindi ako nang titrip yan. Nakasara kanina yung kortina. Kasi iniisip ko sinili nila yung taas pa. Wala akong naririnig. Shit, legit. Ba't nakabukas na yun? Tangina. Okay. Nung tinawag ni Ben kung sino man yung nasa loob, ay wala namang sumasagot. Yata. At nagpatuloy kami sa aming paglilibot at nag-alangan ako, baka nandito na naman yung asong malaki. Baka nandito yung aso. Nakababalik-balik. Hindi, ito eh, no? Ito yung naiisip ko dyan. Yun nga, no? May aso. Imposible na walang ano dyan, walang nag-aalaga ng asong yan. Sa tagal ng panahon, ano yan, ano yan, mamamatayan ng hindi kumakain kung walang pupunta dyan para pakainin, di ba? Possible na merong nag-i-squat dyan sa lugar na yan. Siyempre, nung tinawag nga naman nung kasama nila si Retzel, eh kahit naman ako siguro, hindi ko kayo kilala, kahit ako yung nag-i-squat dyan, hindi ako sasagot. Di ba? Malay ko ba kung sino kayo? So, talagang hindi yan sasagot. So, yun lang naman, no? So, possible talaga na merong nag-i-squat dyan or tumutuloy dyan. Ang aso yun, walang flashlight, ano? Iba yung kaba namin na baka ma-encounter namin yung asong malaki. Wala yung aso dito. At nang makita namin na wala na yung aso, naisipan na namin na mag-spirit box session sa loob ng bahay. Dagat? Feeling ko dito, bro. There's someone in here. At nagsimula na nga kaming makipag-communicate kung sino man yung mga entity na nandito. At napag-isipan ko na mamaya na ako gumamit ng spirit box. Gantay lang ako ng yung talagang totoong paramdam. Is anybody here with us? Can you make a noise like footsteps, knocking? Ang lakas talaga ng temperature niyo. Nakakatakot. Ano yung tumunog? Tahimik tas mag-aabang. Nag-aabang lang tayo ng paramdam. Tingnan natin. May tumatawag sa telepono sa labas. Ano yung tumunog? At napag-isipan kong silipin yung isang kwarto dito. Ito? Brad, teka. Wala ka yung flashlight pa. Kanina nga parang merong umaalindahan sa bahay. At kinuha ko kay Krisa ang camera para ako ang maglibot dito sa loob ng kwarto. Which is wala naman akong nakita o naramdamang kakaiba rito sa loob. At isa pa sa mga kinakatakutan ko ay ang salamin. Ang mga salamin talaga mga kaduwag na inikilabutan ako, promise. Pumupunog ng rempad. At bumalik ako kay Ben at Krisa dahil narinig ko yung tunog ng temperature ng REM. Okay, tunog pala ng temperature ng REM pad yun. Okay. Ang naramdaman mo din ba? Iba doon. Hello, if you can hear us, if you're here, you can touch that thing. Can you touch this?
Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nag-aantay pa rin kami na baka sakali merong magparamdam sa amin. Ito yung lugar na kahit kailan hindi ko talaga pwedeng makalimutan. Dahil dito nagpakita sa amin ni Krisa yung tinatawag nilang Chinese ghost. Okay. So yung tumutunog na yun mga kap, ano daw yan? Sabi ni Sir Retzel, parang yun yung sa temperature. So hindi pa yun yung tunog pagka may na-capture o pag may sagap na entity si Rempan. Akala ko kanina tunog ng tunog kasi meron, di ba? May entity. So ano lang pala yun sa temperature. Actually, na-document naman natin eh. Nung time na yun, dalawa lang tayo, Krisa. Nung time na yun, dalawa lang talaga tayo. The sprite. We can slightly change the pit and the way it looks. The spiky here, he looks like an octopus. It's too. Hindi kaya, ano, kasi masyado tayo marami. Siguro baka kung dalawa lang tayo doon, no? Oo. Hindi, tsaka parang feeling ko, wala rin siyang balak magpakita kasi sobrang Kasi matataka ka. At liit dito lang pinaliwanag ano. ko kung paano siya nagpakita. Itong wire na to, Wala yan. nakakabit to dati dito. Nung nag-explore kami, nakakabit to dati dito. Nakakabit talaga siya. Ngayon, pinagtatanggal na siya. Nilagyan na siya ng electrical tape. Pinutol na. Oo. Yan. Ano yung gusto nito? Ano yung Ano daw? Tapos ito, dati, mga nakakabit pa to dito. Nung nag-explore kami dito, nakakabit pa yan. Ngayon, pinagpuputol na. Pero may ilaw pa rin yung, ano, yung breaker ba yan? Ayun, may ilaw pa rin. Tsaka imposible na ito yung cabinet kasi malayo. Ang layo ng cabinet, brad. Oo. Ang layo. Malayo. Sobrang layo. Oh. Ang Ito layo, yung brad. cabinet. Ganito siya. Ganyan yung itsura niya. Yan, ito yung itsura niya. Oh. Tsaka, Ito yung itsura nito. Gusto kong makita yung video na yun. Diba? Makikisuyo naman mga kap. Kung alam nyo, kung alam video yun nila si Retzel. Well, maghahanap din naman ako. No? Pero ayun nga, mahirap din kasi maghanap. Kaya kailangan ko sana ng tulong. Gusto kong makita yun. Yung piniklaim nila na may nagpakita daw dito. hindi naman namin ito binubuksan na nakaganito. As in, Kahit nabukas kahit yan, bukas hindi siya, rin. hindi siya abot dito. Hindi talaga siya abot dito. Kung sakasakaling ano nga yun, yung parang object lang siya na parang sumilip. Pero hindi ako kumbinsido kung object. Ang alam ko, may sumilip Oo, talaga. kasi malaki pa rin yung space dito eh. Tsaka yung hugis niya may muka at may mata. Yun, wala akong masyadong nagpaparamdam guys. Siguro baka marami kami. Baka wala na dito. Baka Hindi. Kasi regardless kung marami man kayo, hindi. Kung ang lugar ay haunted, haunted talaga. Diba? Umalis? Ewan ko, kasi ang alam ko naman pagka mga ganyan, ang imprints nandyan lang yan. Eh. Unless mayroon talagang legit na marunong magtanggal ng mga ganon, di ba? Mga ganong energy. Diba? umalis na siya dito. Kasi nung kami ni Krisa noon, marami talagang nagpaparamdam sa amin dito. Nung dadalawa lang tayo, marami nagpaparamdam sa atin dito. Parang may nagsasalita na. Tsaka ito kwarto na to, sobrang bigat ng pakiramdam ko rito sa kwarto na to. Alam mo, tahimik tayo. Tingnan natin kung may magpaparamdam. Temperature pa rin, temperature. May pag natin. Sobrang temperature.
dito, kinuha ko na yung SB7. Baka sakali meron tayo makausap. Yan. Kanin tulog dito eh. At medyo nakakatakot nga pala yung tunog ng Nasa SB7. temperature yun. Tamang taas na yung temperature niya, Brad. Ang lakas ng temperature niya. Oh. Grabe. Tapos, nakakairita yung ano, yung tunog dun sa temperature. Conjuring yun. At kung ano-anong boses ang lumalabas sa SB7. Ang ganda. Who's with us tonight, guys? Make yourself known, guys. Who's with us? What is your name? What is your Chinese name or good name? Nam? Alam ko ang Nam Korean eh. Ma'am? Depende. What is your name? Lisa. Ang pangalan? Tingnan mo ang temperature mo. Gago tumasakto ito. Something blink sa tunog nun. Ganito ang classification sa rental, yung temperature niya. Parang may sounds mo. Sabi ko Kochi. Creepy ng tunog ng ano yun. Hello, what's your name? Hoy, what's your name? Uy, Hello, bakit? Uy, can I see you for myself? natawa ko bigla. Uy, tama bang ihuy mo yan? Just like how you showed yourself to this group. I wanna see you for real with my own eyes. Hello, if you're still here, what's your name? Can you let us know? Is that you? Then just keep doing that. You can touch either of those things. Just to let you know, we are not here to do anything or cause you any harm. And you would do just the same. Nag-iinay na pala sa pati ng ano. Ano ito? Grabe yung ano. Hello? Parang kung baka yung aso, hindi lang sumilip eh. Kaya nga eh. Atin yun na, lahat. Lahat ng device maingay. Oh. Gabi, dito. Hindi, ito yung ano. Wala bang ano yan? Itong ganyang REM pad, wala bang switch yung sa temperature niyan? Kasi parang, well, hindi ko naman sinasabing useless. Kasi, yun nga, para doon sa mga nagkikita na, ayun eh, biglang lumamig, daw, ano yan. Pero, pagka ganyan na tumunog, hindi ba dapat isang beses lang siya tutunog? Ano yan? Ibig sabihin, ano? Pabago-bago talaga yung ano, temperature. Diba? Diba dapat tutunog? Kung malamig, tutunog siya, yun na yun, tapos na. Diba? Sunod-sunod eh, ang ano eh. Halos walang hintuan eh. But why won't you speak to me? Ganito siya o pagkakanapitan. So yun yung tunog pagka ano, pagka may na-detect na entity. Pero yung tunog kanina, nakakairita na yung tunog sa temperature. Ano yung isa? Wala na kayo pag-usap, bro.
Wala masyadong nakikipag-usap, bro. Sa'yo, oo. Nalaman namin na parang wala naman nagparamdam, pero bigla namang umilaw yung REM pad. Mapalo yung red mat, bro. Lalo, may kumapit. Mapalo yung red mat. Sayang, di ko nakuhaan. Can you do it one more time? Naaning ako sa tunog niya, bro. Sakit sa tenga. Galing, no? Nakapitan niyo yung ano. Natutuwa ako sa technology ng ano, ng mga ganyan. REM pad, music box, yung ano, yung kay Sir Lance na yan, dead bell, or yung binigay niya, di ba yun yung ano, Ed Bell, yung binigay niya kay Sir Ed Kaluwag. Nakakatuwa yung mga ganyang ano, kasi, alam mo yun, sensor lang yan, nagtitrigger eh. Diba? Dito mga kap, sa nangyaring to, well, hindi natin nakita ng rektahan na tumunog. Bigla lang siyang tumunog na ano, walang nakatutok na camera. Tsaka lang inilagay. Well, hindi ko alam kung meron silang ginawa. Kasi di ba kanina hindi naman tumutunog yan. Pero simula nung dun sa part na hinawakan or tinesting ni Sir Retzel, yun nga, yung sensor nun, bigla na lang tumunog. Still here, what's your name? Kanina ano lang yung sa temperature eh. Tingnan natin. Yeah, just keep doing that. You can touch either of those things. Tingnan natin ulit. Just to let you know we are not here to do anything. Hanapin ko lang. Hello. Wala nakikipag-usap, bro. Wala masyadong nakikipag-usap, bro. Sa'yo, oo. Nalaman namin na parang wala naman nagparamdam, Tingnan nga natin. Mapalo yung red mat, bro. Lalo, may kumapit. wala naman nagparamdam. Nakikipag-usap, bro. Sa'yo, oo. Asan? Nalaman namin na parang wala naman nagparamdam, Basta yung part pero kanina bigla na namang ano, umilaw yung hinawakan nila. Yung makita. Mapalo yung red mat, bro. Lalo, may kumapit. Mapalo yung red mat. Sayang, di ko nakuhaan. Can you do it one more time? Well, yun nga. Well, anyway, hindi ko na makita. Naglit pa lang yun. Ba't di ko na makita? Wala masyadong nakikipag-usap, bro. Sa'yo, oo. Yung nakita ko na. Nalaman namin na parang Ito, itong part na to. Ganito siya ako sa kanya. Ayan, tinesting. Ayun, hindi ko alam kung meron ba silang ginalaw doon. Wala masyadong nakikipag-usap, bro. Sa'yo, oo. Bigla siyang tumunog eh. nalaman namin na parang wala naman nagparamdam, pero bigla namang umilaw yung REM pad. Mapalo yung red mat, bro. Lalo, may kumapit. O, di ba? Sayang, di ko nakuhaan. At nangyari ang mga yon after nilang lapitan. Something fishy? Hindi ko alam. Kasi yun nga eh. Hindi sa pagiging bias ng mga kap. Ito kasing REM pad na ito. Well, to be honest, parang iba to dun sa ginagamit nila Shaman Tope, di ba? Nila yung mga ghost hunter natin dito sa sa Pinas, yung diba? Pero pagkakaiba lang kasi nga yung yung nandito sa atin, yung usual na nakikita natin ay yung ni-reverse engineer ata ni Sir Lance eh. Which is wala na atang yung sa temperature, di ba? Ito meron. Well, hindi ko alam kung anong pagkakaiba nila. Pero ang kasi nakakapagtaka lang na hindi naman tumutunog kanina ng ganun yung REM pad. Pero after nilang lapitan or testingin o kung ano mang ginawa nila, bigla na lang tumunog. Diba?
So possible, again, sa akin lang, opinion ko lang, possible na meron silang ginalaw dito, di ba? Or merong siyang sinet para tumunog. Again mga kap, ako lang to, opinion ko to. Okay? Hindi ko sinasabing fake. Sa akin, theory ko lang to, opinion ko. Pero para sa akin talagang ano to, nakakapag-duda para sa akin. Can you do it one more time? Pero hindi ko inaalis yung possibilities na na meron naman nga. Diba? Kasi ano naman to sabi ko nga sa inyo, ang sasabihin ko i-base lang sa mga observation ko tungkol sa video. Diba? So opinion ko lang yon. At kumbaga sa akin, possible naman talaga na mangyari yon. Na merong way para patunugin to or pwedeng isinet or baka nga may triggering device din sila. Tipong mala Donsky, diba? Kasi nakita naman natin kung paano binaboy ni Donsky yung REM pad, diba? So possible na dinaya rin. Again, possible gagalit dyan. So yun, hindi natin alam kung ano talagang meron. Pero nag-start talaga yung pagtunog niya after nilang lapitan. Or kung ano mang ginawa nila. Sakit sa tenga. Diba? Nagsunod-sunod na. Nakapitan niya yung nakapitan niya. Ayun o. Ito naman na nagwawala, Brad. Lumipat sa kanya yung tulong. Umipat. Umilaw pati kinapitan niya talaga. Hoping pa rin kami na may magparamdam ngayong gabi, pero wala na talaga. Kaya naisipan namin itigil na yung session. One more and we will leave. Ngayon na, ititigil na namin to kasi alam ko, nararamdaman ko rin na parang wala namang nagpaparamdam. Okay daw. So mga guys, maraming salamat sa pagsama. Kasama ko si Krisa, si Ben. Umiyak na bata. Kapit na ba? So yun mga kap, yung preview ng isang video, tingnan natin kung marereakan natin na yung may nakalagay na upload. Pero yun nga, yung sa akin, regarding dun sa REM pad na yung nangyari sa REM pad, something fish yun. Again, hindi ko sinasabing pineke nila or what, di ba? Pero nakakapagduda lang talaga para sa akin na bigla siyang or nagsunod-sunod yung tunog yun after nilang lapitan. So yun lang. Pero good thing pa rin na alam mo yun, hindi siya yung obvious naman na pinipeke kagaya ng ginagawa ng iba. Diba? So sabi ko nga, hanggat walang namimeke, all goods yan. Diba? Kasi tsaka ito naman sila sa Retzel, sa Frieza, diba? Kilala naman natin na kumbaga pumuproseso talaga to. Alam nila yung tamang proseso ng pag-uusanting at walang bahid ng ng pamimeke. So, yun lang mga kap, maraming salamat sa mga nanonood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video.